that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay. Kinontempt mga kababayan yung si Colonel Grijaldo, yung nagsabi na siya ay sinusuhulan nila Dan Fernandez at ng iba pang buaya na magsinungaling laban sa mga Duterte. So pinatawag pala siya ulit, ngayon ko lang nakita, tapos kinontempt. This is the cycle na makikita natin sa mundong ito. Yung mga nasa kapangyarihan umaabuso. Meron tayong mga kababayan nagagalit. May isang grupo pa dyan na magre-recruit naman ng mga tao, particularly kabataan, dahil gagamitin yung corruption, yung mga kasamaan na ginagawa nito. Pero in essence, they allow it muna. Ito mga recruiters, they allow muna na mangyari yung mga ganito. Hindi sila kumikibo hanggang sa may ground na naman sila laban sa gobyerno. Kitang-kita naman yung kawalangyaan sa gobyernong ito eh. Pero hindi pinapalagaan ng mga recruiter. Nahayaan lang nila kasi may dinudurog pa sila si Duterte. So this is the cycle na nangyayari sa ating bayan. Kung paano sila makapag-recruit. So the buayas, tumataba lang. Pag oras na para tutulan yung mga kawalangyaan nila, mataba na sila. Parang baboy na buaya. Parang ganun siya. Tapos, malakas na rin yung mga anti-government. Pag matino na naman ang gobyerno, may dumating na isang katulad ni Duterte, outnumbered na naman. May puwersa na naman sila. Either way, lumalakas ang puwersa nila at yumayaman lang ang mga buhaya. So, you have to understand that sana mga kababayan. Kung gusto nating tapusin yung mga ganitong kawalangyaan sa bayan natin. Hindi ibig sabihin na masama ang isang grupo ng mga buhaya. Kakampi na tayo doon sa isa pang grupo ng mga masasama rin na buhaya. As long as buhaya, dapat nililipon. Dapat iniihaw. Dapat kinakatay. Lalo pag parang baboy yung buhaya. Kaya pag may nagtatanong sa akin, bakit si Duterte? Isa lang yung may tunay na pagmamahal sa bayan na nakita ko. Sa mga hindi kasi nakakaalam, dati akong kumampi sa mga buhaya na nangre-recruit. Akala ko sila yung mababait, pero hindi pala. Kumikita lang sila sa gulo. Gulo na dinadala nila mismo at ng mga ibang paksyon ng mga buhaya. Sa likod ng lahat ng ito, yumayaman ang oligarko, si financier. That is why yung Philippines na natiling helpless, parang impyerno. Pag gumawa ka ng mabuti rito, kawawa ka. Tignan nyo, pag gumawa ng mabuti, hindi yan kikilalanin kung hindi rin nabibigyan ng credit o papuri yung mga ibang buhaya. Kaya nagpapakamatay silang makapasok sa politika, hindi para maglingkod. Dahil kung ikaw gusto mong maglingkod, wala kang bitterness, matalo manalo ka. Inoffer mo lang yung sarili mo maglingkod. Pero yung mga naninira ng matindi, papatay, nang gaganyan sa Kongreso ngayon, may demolition job, nagbabayad ng trolls, nare-recruit ng mga kabataang walang muwang. Yan yung mga atat makapasok sa politiko.
na maging politiko, maging opisyal ng gobyerno para gamitin ang resources ng gobyerno sa kanilang kasakiman. Kaya kung meron mang makakapanood nitong video na to, sana isipin mo mabuti, isipin mo na sa panahon ngayon, especially sa national election, nag-iisa lang yung may pag-asa ang Pilipinas. Duterte lang.